Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Ben Padilla binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte at tila tahasang sinampal ng buong katotohanan at kahihiyan ang CIDG General na si Nicolas Torre III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa muling pagdinig na isinagawa ng Senado patungkol sa di umano'y iligal na pag-aresto at binadaling pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dayuhang hukuman o ICC sa The Hague, Netherlands, Senator Ben Padilla hindi na napigilan pa na maglabas ng kanyang saloobin at ngayon sa kauna-unahang pagkakataon, tila binasag na nito ang katahimikan at nagsalita na sa harap mismo ng Senado at sa mga taong di umano'y nagtraidor sa ating bansa at sa dating Pangulo matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at tahasang tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang CID General na si Nicolas Torre III. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging
konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito sa obstruction of justice na hindi namin maintindihan. Pagkat yung paglalagay nga ng upuan, parang hindi naman yun sapat para sa Section 1 ng PD 1829. Ang liwaliwanag, nakalista ron kung paano. So, parang wala namang basehan para arestuhin si E.S. Medialdea. It's just blocking you. Sabi mo, palibasa malaking tao, naglagay ng upuan. Ganun ba yun? Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, Physically? Kasi nakita Yes, ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I Nananakot threatened, po kayo or baka naman kayo ang nananakot, hindi naman si the word E.S. threatened may not be Medialdea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medialdea based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I don't president. see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. He is Ang placing dami-dami himself. naman ninyo, kayang-kaya ninyong paligiran yung tao So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya kung hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medialdea sa kulungan nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case gawin or ng not. arresting officer, sigurado ma'am. ka? Yes, Kasi